Bata pa lang ay masigasig ng ibinabahagi ni BJ ang salita ng Diyos sa kanyang mga kaklase. Ito ay bunga ng maaga niyang pagkakakilala sa Panginoon. Naging sandigan niya ang Panginoon nang dumating ang isang pagsubok sa kanyang pamilya. Ano nandan yung kotse ko? Mga anak, halika muna tayo dito. Babaliw na yata ako eh. Si Papa on and off sa work, tapos si Mami yung nag-work. Hindi namin alam na malaki na yung discontent sa relationship nila. Tapos eventually, nalaman na lang namin, nagkahiwalay sila. Naiwan silang magkakapatid sa pangangalaga ng ama habang nagkaroon naman ng ibang pamilya ang kanyang ina. Kino-compare ko yung sarili ko sa ibang mga bata. I feel a little less about my own family, myself. Tuluyan na ring nawala sa kanyang isipan ang relasyon niya sa Panginoon at ang kakulangan na kanyang nadama ay hinanap niya sa iba. Yung barkada ang naging buhay ko. Barkada yung nagbibigay ng short injection of fulfillment sa akin to divert yung nararamdaman kong kakulangan sa heart ko. Nagkaroon ako ng journey to search for love. For so many years, hindi ko makita. Sa pagtungtong niya sa kolehiyo ay muli niyang napakinggan ang ebanghelyo. Sabi ko, ito yun ah. Ito yung hinahanap ko for a long time. Ngunit isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Parang hindi ko siya mapapasok sa heart ko. Ang heart ko, ang identity niya mga barkada. Hindi na si Lord. Ang struggle ko nun, Lord, bakit yung mga barkada ko ang mas feel ko pa kesa sa inyo? Matapos ang ilang taon, muli rin niyang nakita ang kanyang ina. Nagbukas ito ng oportunidad para sila ay muling magkasama-sama. Ngunit ito pala ang magiging simula sa pagharap niya sa isang mahabang pagsubok. Ano ka na? Kamusta ka na pala? Kamusta na yung paglilipat niyo? Ay naku, Mami. Yung week na yon napaka-stressful. Merong habit ako nun na-form na pag gusto ko na magpahinga, pag napapagod ako, hinahanap ko si Mami. Kami ni Ate, isang linggo na kami away ng away. Nag-aaway pa rin kayo? Ang lalaki niyo na? Wala ka rin magbabago? Para kayo ng tatay niyo eh, na malakutan ka. Nasa edge na ako nun, akala ko ang huli kong meet siya na mag-fill in sa akin, yung mami ko. Naglabas siya ng mga frustrations na hindi ko maintindihan. So basically, hindi pala ako makakapagpahinga dito. Binuksan ko yung Bible. Yung natitirang emotional and mental strength ko, dun ko na ibuhos. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope in the future." After nun, nag-mental breakdown na ako. Mula sa oras na yun, hindi na niya makontrol pa ang kanyang emosyon. At sa araw na yun, dinala siya ng kanyang ina sa hospital. O anak, okay ka lang ba? Mami, bakit po? Nag-aalala kasi ako sa'yo. 27 hours ka na kasing tulog. Sige. Wait lang ha. Lingid sa kanyang kaalaman, siya pala ay nagkaroon ng manic depression. Manic is high, depression is low. That is the former name
For ngayon, ang tinatawag natin bipolar, 60 to 80% is genetics, and the rest can be environmental. Environmental is, when abuse happens, like neglect, number one, di ba? Yung baby pinanganak, iniwan na lang, pinalaga sa iba. Neglect can be, abuse can be, nauntog can be, trauma. Patuloy na lumala ang kanyang kondisyon, kaya inilipat siya sa isang therapeutic community hospital para siya ay maipagamot. Wala akong alam sa sakit ko. Ang iniisip ko all the while, nung 2 weeks na yon, lahat na nandoon hindi pasyente. Karamihan doon, bayad. Parang stage lahat. Para yung mga may sakit talaga, gumaling. So hindi nila alam na may paranoia akong gano'n. Isang araw, binisita siya ng kanyang ina. Ngunit sa halip na masiyahan siya, ay lalo pang bumigat ang kanyang kalooban. Sa heart ko noon, nasabi ko, hindi ako makaka-depend kay mama. Doon ko yun na-realize, I'm searching for love. Tapos parang pinakita ni Lord, yung huli mong alas, yung huli mong baraha, na tingin mo will save you, dun sa, para ma-fill in ka ng love, yung mami mo. Hindi siya ang answer. Nung mga panahon na yun, hindi ko alam na ang pinaparealize na pala sa akin ni Lord is, wala kang madedependan here on earth. Hanggang isang pangyayari ang gumising sa kanya sa katotohanan. I'm really, really thankful kay Laila. Kasi without that moment, baka hindi ako nagising. Kasi nakita ko na totoo yung comfort niya. Doon ako nagpabalik dun sa accepting na, teka lang, so ano nangyari? Nang matanggap na niya ang kanyang tunay na kondisyon, dahang-dahang bumuti ang kanyang kalagayan hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Naalala ko na bago nangyari yun, nakita ko yung verse ni Lord, for I know the plans I have for you. So sa loob-loob ko, may purpose to. Hindi ko man alam. Sige, I'll trust God. Doon yung time na paunti-unting nagko-communicate sa akin si Lord na ako madedependan mo. Mas empty ako, mas kaya akong punan ni Lord. Doon nagsimula, nag-grow yung faith ko. We as professionals should also be responsible when we are going to release our client. Is this person responsible in the intake of medication niya? Okay? Is this person responsible to come for psychotherapy? Is this person responsible already to take care of himself? Is this person responsible already to financially take care of himself or herself? After nung event na yung hospitalization ko, unti-unti akong binabalatan ni Lord nung mga confusions ko, mga issues ko with parents. Siya na yung dependency ko. Yung number one na pinupuntahan ko sa kahit anong issues ko sa buhay. Mula noon, tuloy-tuloy na ang naging paglago niya sa Panginoon. Naging kabahagi siya ng Campus Crusade for Christ sa University of the Philippines, Los Baños, kung saan siya ay naging evangelism head. Naging aktibo rin siya sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata sa simbahang kanyang kinabibilangan. Masaya rin niyang pinaglilingkuran ang Panginoon sa pamamagitan ng singles ministry, discipleship group at ang pagdadala ng mga tao kay Jesus. Naging maayos na rin ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Napakagaling niyang ama. Siya ay father of the fatherless talaga. Ang motto ko nga ay vow to seek the warmth of your heart and always call it home.